Chodoro, China's order to arrest South China Sea trespassers a provocation. Yung sinabi niya kanina, May 24. It is not trespassing, di ba? They threatened to arrest. That is a provocation and a violation to me of the United Nations Charter. Yun. Sabi niya, yung banta daw ng China ay roguish and irresponsible. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. Pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang kayong promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Napaka-irresponsable daw ng China. Panoorin natin yung balita, mga kotsero. Philippine Navy na namataan sa Scarborough Shoal, ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard. Siniguro naman nila na ginagamit nila ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept para maprotektahan ang nasasakupan ng Pilipinas. Inilarawan naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na basura at irresponsable ang pahayag ng China Basura. na huhulihin at ikukulong ang sinumang Pinoy na papasok sa West Philippine Sea na teritoryong ating pag-aari. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Diretsahang inakusahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China na nag-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Kaugnay ng panibagong banta ng China na arestuhin ang mga Pilipino na iligal na papasok sa West Philippine Sea. We live in a world of disinformation and malign information. Is this a provocation? No. I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas by a country. Ang weird doon, no? Yung claim ng China. Kine-claim talaga nila na territorial waters nila yung buong South China Sea. Ulitin ko, mga kotsero, kine-claim ng China na territorial waters nila ang buong South China Sea. Para mong sinabi na territorial waters din namin ang buong Pacific Ocean. Ganun. May historical kami dyan eh. May historical basis kami. Amin yan. Amin ang buong Pacific Ocean. Ganon. Oh. Pero syempre, lang yun. Drama-drama lang ng China yung kanilang historical basis. Walang walang basis yun. Hindi siya, walang legal basis yung kanilang historical claim. At yun na ang sinabi ng UNCLOS sa Permanent Court of Arbitration, 'di ba? Na decision ng Permanent Court of Arbitration noong 2016. Yun na yung sinabi ng PCA. Walang legal basis yung historical claims ni China. Kasi ang sabi doon sa PCA ruling, hindi porke dumadaan ka diyan, ibig sabihin sa'yo na 'yan. Ganun eh. Kasi ang claim ni China, matagal na kami nangingisda dyan, matagal na namin dinadaanan yan, etc. etc. Yun yung historical claim na sinasabi nila. So, yung nakasulat sa decision ng PCA, hindi porke nangingisda kayo dyan, matagal na, at ginagamit nyo yung, dumadaan kayo dyan sa South China Sea, ibig sabihin, inyo na. Ang weird nun eh. Parang lakas makabobo naman nun. Halimbawa, dumadaan ka sa expressway, angkinin mo yung expressway. Dumadaan akong SLEX eh. Bakit ba? Akin tong SLEX. Ayun. Yun yung sinasabi ng Permanent Court of Arbitration. That's stupid. And yun din sinasabi ni Secretary Gibo, paano may claim? Ano yung basis mo ng territorial waters claim mo?
Nakasulat sa UNCLOS, 200 hanggang 200 nautical miles ka lang actually. Ang 200 nautical miles, sagad mo hanggang 200 nautical miles kasama dun yung yung exclusive economic zone. Baba ka ng konti hanggang 12 nautical miles. 12 nautical miles to the baseline, yun yung territorial waters mo. China Sea daw kasi ang tawag, kaya kanila daw, ay, hindi kaya parang lang yun, geographic marker, ganon. So, Indian Ocean sa India din. Atlantic Ocean kay Atlantic Star. Atlantic Star. Kanta yun eh. Red Sea. Kanino pupunta yung Red Sea? Kanino pupunta yung Yellow River, Golden River? Diba? Ang stupid. Ang stupid naman nun. Hindi porke pinangalan South China Sea, ibig sabihin sa China siya. Geographic locator lang yon kasi nasa ilalim siya ng China. Kaya South China. Anak-anak, diba? Red Sea sa mga komunista, gano'n. Kasi Reds. Ang bobo naman. Red Sea kay BBM yan. Diba? Ang pangit. So yun yung sinasabi dito ni Secretary Gibo. Bakit inaangkin ng China ang high seas? Kasi walang nagmamay-ari ng high seas. Open to everyone yan. Free for all yan. Kaya nga merong freedom of navigation and overflight. Free for all yan. Pero bakit si China, hinaharang niya yung mga barko na dumadaan sa West Philippine Sea? Yun yung ibig dun sabihin. High seas na yun eh. Kaya nga it's a violation of international law. Lalong-lalo na nasa loob siya ng EEZ ng Pilipinas. 200 nautical miles. Oo. Giit ng kalihim na malinaw itong paglabag sa United Nations Charter kung saan may responsibilidad ang bawat isa na iwasan ang pagbabanta o ang force for aggression. What we do in our exclusive economic zone, how we defend our exclusive economic zone can in no way be termed by any sane person as a provocation. On the other hand, it is but what is required of us as sworn officers of upholding the law in compliance with our Constitution of the Republic of the Philippines. Sabi pa Tama yung sinabi ni Secretary Gibo eh. Kung ano yung ginagawa natin sa loob ng teritoryo natin cannot be considered a provocation. Hindi siya panggugulo. Teritoryo mo yan eh. Parang halimbawa sa bahay nyo, pag naglalakad ka na naka-brief lang o naka-underwear dyan sa loob ng bahay nyo, hindi yun provocation. Bahay mo yan eh. Hindi yan panggugulo. Pero pag ginawa mo yan sa kalsada, may problema. May problema. Malicious mischief. Anyway. Public scandal. Alarm and scandal. But anyway, pag ginawa mo yun sa labas ng bahay, it's the same thing. Kung anong gusto na ginagawa natin sa loob ng bahay natin, sa loob ng exclusive economic zone, hindi yun provocation, hindi yun paghahanap ng away. Kapag pinasok yung bahay mo ng mga taong hindi mo kilala, yun ang provocation. Pinasok eh. Lang niya, pulis nga, hindi basta-basta makakapasok ng bahay mo kahit mag-aaresto eh. Let's say hot pursuit. Tapos nagkahabulan kayo. Pagkahabulan nyo, pumasok, for some reason, nakauwi ng bahay yung hinahabol ng pulis. Wala, hindi pwedeng pumasok yun. Hindi siya pwedeng pumasok. Bawal yun. Kailangan niya ng warrant bago kanya mapasok. Ganun din doon sa West Philippine Sea. Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok dyan nang hindi nagpapaalam. Hindi ka pwedeng basta-basta magtayo ng isla dyan. Kaya lang nakapagtayo ng isla dyan ang China kasi pinabayaan ni Digong. Nagpabaya si Digong. Bakit? Kasi binenta nga niya yung South China Sea o yung claim natin sa West Philippine Sea. Binenta nga niya. Ano yung pinanghudas niya? 60-40. 60% daw ng gasolina, ng gas or natural gas na makukuha doon sa Pilipinas.
But you know, alam nyo mga kotsero, you know na, alam nyo. You know na, alam nyo pa. Alam nyo mga kotsero, ang Chinese Communist Party is known, very, very much known for bribing public officials. Kahit i-google nyo yan. Kahit i-google nyo yan. Kilalang kilala ang United Front at ang Chinese Communist Party. Well, United Front is under the Chinese Communist Party. For bribing of public officials. Oh. Nang ba-bribe talaga sila, as in nagbibigay ng yuan, cold hard yuan. Kaya tingnan nyo mga kotsero, kahit i-google nyo yan, hindi ako nag-ano dyan, walang bola yan. Kaya ako hindi ako magtataka kung nalagyan si Digong. Kung napasa ka ng yuan yung lalamunan niyan. Hindi ako magtataka. Kasi ganyan tumrabaho mga Chinese. Ganyan tumrabaho ang Chinese Communist Party. Kaya yun mga kotsero. Alam nyo, si Digong talaga punot dulo ng problema na sa Pilipinas. Kung in-enforce niya yung PCA ruling, Permanent Court of Arbitration ruling, habang fresh pa at wala pang nakatayong isla doon, wala pang reclamation na nangyayari, malamang sa malamang may laban tayo eh. Napanood nyo na ba yung video ni China Insider? Subscribe kayo doon, magaling yung mamang yun. Si China Insider. Galing yun. Panood niyo na yung video niya tungkol kay Alice Guo. Inimbestigahan niya si Alice Guo. Yung tatay niya, parte ng Chinese Communist Party. Espiya. Yung tatay niya sa papeles, espiya ng Chinese Communist Party. Yung tatay niya, yung tatay na nakasulat sa birth certificate ni Alice Guo, spy ng United Front. Kinuwento ko na sa inyo si United Front, di ba? Spy siya ng United Front ng Chinese Communist Party. Panangkalihim, basura at pagiging irresponsable ang pahayag na ito ng China. These cooperative activities with like-minded nations as a containment or a provocation is disinformation and evidence of paranoia of a closed political system where motives, although clothed in sweet terms, are hidden behind these sweet terms, and the ultimate intent is to get what they want by the threat or the use of force. This we cannot allow to continue. Tiniyag ng Philippine Navy na ginagamit nila ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas kasama ang 200 nautical mile exclusive economic zone. Sisiguraduhin ding lahat ng yamang dagat sa lugar ay pakikinabangan ng bawat Pilipino. Kanina, binigyang pagkilala sa ika-126 na taong anibersaryo ng Philippine Navy ang 10 miyembro nito na nasagtan sa pangaharas, partikular na ang pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa tuwing nagsasagawa ito ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal. Kinumpirma naman ni Commodore Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy at spokesperson for West Philippine Sea na namataan sa Panatag Shoal ang pinakamalaking barko ng Chinese Coast Guard. Sabi ni Trinidad, huling namataan ang 165-meter CCG na may bow number 5901 na may layong 50 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Naispatan din ang isa pang CCG na 102-meter na may bow number 5202 sa parehong lugar. Ryan Lisiges. Malalim na usapin daw yung kay Alice Guo. Malalim talaga. Malalim din ang pinanggalingan niya. Mga kotsero, saan ka nakakita ng simpleng mamamayan daw na merong ilan daw, sabi ni Risa Ontivero, 16 na luxury cars? Tsaka may helicopter? Wow! 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 Simpleng mamamayan, pero buong biyahe naka-helicopter. Naka-helicopter ang wala. Tindi mo, girl! Simpleng mamamayan daw. Puisit na yon.
Andang daw siya, naka-farm yan. Naka-farm pa yan, sabi ni Kenneth. Di ba? Simpleng mama mo yun. Saan ka ba lumaki at ganyan ang definition mo ng simple? Saan ka po lumaki, Ma'am Alice? At ganyan ang ang definition mo ng simple. Hanep? Sana all. Sana all dyan lumaki. Nakarantepaklong naman, no? By the way, mga Kojero, ginagamit ko po uli yung TikTok ko. Kasi meron daw nagpapanggap na na ako sa TikTok. Pati yung logo ko ginagamit. Oo. Kaya binuhay ko uli yung TikTok. Follow niya rin ako sa TikTok pala, by the way. Coach Jared ang pangalan. Tsaka sa mga mga nakapanood ng video ko dun kay Alice Go. Medyo marami-rami na siya, mga nasa 20,000 na. Nagulat ako eh. Anyway. So yun, going back. Anyway, merong at saka alam niyo mga Kojero, there seems to be a development. It seems to be a development ngayon sa China front. Kasi, well, aside from this one, na na yung monster ship daw ng China nagpatrolya sa ating West Philippine Sea. Pero alam nyo mga Kojero, nakita nyo na ba yung isa, yung bago nilang warship na nasiraan sa gitna ng dagat? Maiden voyage niya. Nakakahiya. Maiden voyage niya. Nasiraan siya. May katabi siyang tugboat na maliit. Tapos, ang daming usok na itim. Nakakaya talaga pag China made. Ang pangit. Anyway, tofu ship. Kadiri, no? Diyos ko. Nasira siya. Lakas ng usok, oh. Tapos, may tugboat sa gilid yata. Dalawang tugboat yata yun. Grabe. Yang hiya naman. Yun, flex na flex pa naman ng China doon. Sabi nila, yun daw ang pinaka-modern na warship sa buong mundo. Ayun. Pak. Sira. Anyway. There seems to be a development, mga Kojero, dito sa sa aspeto ng China because hindi ko alam kung nabalitaan nyo na, pero bigla-bigla itong si Putin nag-declare ng ceasefire. Handa na raw siya sa ceasefire. Grabe yun. Alam nyo development, alam nyo kung bakit development yan. Kasi kakagaling lang niya ng China last week, May 15. Ready na daw siyang mag-ceasefire, temporary. Pero doon lang sa mga lugar na na nasakop na nila. So halimbawa, kung nasakop nila yung kalahati ng Maynila, hanggang doon lang sila sa kalahati ng Maynila. Tapos di na sila magtutuloy-tuloy. Because apparently Putin can fight for as long as it takes, but Putin is also ready for a ceasefire to freeze the war. Yun yung sabi niya. Itigil daw muna. Huwag daw muna maggera. Kasi ayaw daw niya, Russia did not want an eternal war. Forever daw makikipagbakbakan. Hindi raw yun ang gusto niya. So mga Bokochero, meron kasing problema. Malaki na yung talo niya eh. 500,000 na yung patay sa kanya. 7,635 na tangke ang sira. 12,000 artillery ang nasira na din. And ako mga Kochero, I think, dahil dyan, yan yung trigger ng ceasefire. Pero para magmukhang medyo tough pa rin siya, hanggang doon lang sa mga teritoryo na nakuha na nila. There's a bigger event that's going to happen. Feeling ko lang. May malaking event na mangyayari. Bakit? Kasi nga, idagdag nyo pa to. Kanina, nag-training ang China ulit. Nagpadala sila ng mga barko at warplane sa Taiwan para daw mag-war games. Pero yung war games sila, mga Kochero, totoong missile ang dala nila.
Totoong missiles ang dala nila. The Defense Ministry ng Taiwan said it tracked 49 Chinese warplanes, 19 Navy vessels, as well as Coast Guard vessels, and that 35 out of the planes flew across the median line in the Taiwan Strait, the de facto boundary between the two sides, over a 24-hour period from Thursday to Friday. Gusto ro kasi nilang i-undermine yung bagong presidente, si Lai Ching-te. Ayan, si Lai Ching-te. Gusto nilang i-intimidate si Lai Ching-te. Magkakaproblema si China. Kasi hindi ko alam kung bakit bigla-bigla, pero nagbukas tayo ng Coast Guard station malapit sa Taiwan. Kaya siguro parang okay, padala tayo ng mas maraming barko sa Pilipinas. Nagulat ako sa balita na to kanina lang to. 8 o'clock 8 o'clock PM. I'm thinking, kaya nagka-ceasefire, kaya bigla nag-declare na ceasefire to si Putin. Humingi na ng tulong si China. At kailangan na niya magbayad ng utang. Baka humingi na ng tulong si China. Baka sabi niya kay Putin, saka na natin ituloy ang gera mo, ito muna. Ngayon, mga kotsero, kung tama yung kutob ko na yon, wag naman sana. Sana mali ako sa kutob ko na yan. It means the conflict sa Ukraine tsaka sa Iran will shift. Lilipat yan. Tsaka bigla-bigla. Alam nyo ba't bigla-bigla? Kamamatay lang ng presidente ng Iran pala. Sa helicopter crash. So it means, mga kotsero, itong si Xi Jinping is consolidating his influence. Nagko-consolidate siya ng influence niya. Nagtatawag. Humihingi na siya ng mga backer. Kasi, mga kotsero, namatay si Iran, namatay yung presidente ng Iran, mawawalan siya ng access sa langis. Na kanino ngayon ang langis? Na kay Russia. So, para maipagpatuloy ni Xi Jinping yung kanyang plans for world domination, kailangan niya ng langis. Kaya na ngayon, pinasisfire si Ukraine. Huwag ka muna maipagbakbakan dyan. Dito ka muna sa akin. Kailangan ko ng langis mo. Ngayon, nagpadala na ng kanilang pinakamalaking Coast Guard ship, si China, dito sa may lugar ng Ayungin. Sorry. Sa may Scarborough. Okay. Ano yung lugar na malapit sa Scarborough? Rectobank. Sa Rectobank, nandoon in theory, nandoon ang mga langis. Kasi andun din si Malampaya So, nai-get nyo na yung connect? Nitong natin, pinag-uusapan natin today. Yun yung connect niya. Yun yung connect niya. So, bilang isang distraction lang yan, si Taiwan. Dinidistract lang niya yung mundo. Dito kayo tumingin. Huwag niyo pansinin yung ceasefire. Dito kayo tumingin. Guguluhin namin si Taiwan. Pero, sa behind the scenes, nag-uusap na si Putin, nag-uusap na si Xi Jinping, hindi ko alam, baka magkakaroon sila ng agreement sa oil or whatever. Kasi kamamatay lang ni Iran Hindi pa nga natin alam kung yung papalit kay Iran will be China, will be a China lucky. Hindi pa natin alam. So, parang nanigurado na si Xi Jinping. Andyan si Russia. Dami silang langis. Dito ka na lang yung langis. Biling ko na lahat ng langis mo. So, mga kotsero, once again, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuwari sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido.
Sir Pascachi, shoutout po sa inyo. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?